Purihin ng Diyos. Hallelujah. Dayawan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Magandang hapon sa lahat ng nilalang na minamahal ng Diyos. Nangais ng Diyos iligtas. Narito na naman tayo upang mag-aral ng Kanyang salita. Salita, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kailangan ng mga tao ang Diyos. Kailangan ng mga tao magbalik loob sa Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon ang plano ng Diyos sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya itanong natin sa ating sarili, mahal ba natin ang Diyos? Ganon tayo kamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, upang iligtas tayo sa lahat ng pandaraya ng dyablo, upang iligtas tayo sa kapahamakan doon sa impyerno. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya ang sabi naman dito sa Ikulang Pedro, chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi pabaya sa Kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais kayo'y mapapahamak. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi natin naunawaan ang ating buhay. Hindi natin naunawaan ang ating sarili. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya matagal ng panahon na sinasabi itong pagbabalik ni Kristo, kailangan ng mga tao ay nakahanda. Lahat ng mga Kristiyano ay nakahanda sa pagbalik ni Kristo. Siya'y muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Siya'y muling babalik upang iligtas ang mga hinirang ng Diyos sa galit ng Diyos, sa puot ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. Dahil ang sabi dito sa Mateo chapter 24 verse 27, sapagkat kung gaano kabilis ang guhit ng kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng Diyos. Sabi sa verse 29, pagkatapos ng kapigatian iyon, magdilim ang araw at hindi naliliwanag ang buwan. Malaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Ang sabi sa verse 30, pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng Diyos at mananangis ang lahat ng bansa. Makita nila ang anak ng Diyos nasa alapap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ang sabi sa verse 31,
Sa udyat ng malakas na tunog ng trumpita, susugoy niya ang kanyang mga anghel sa pagpapanig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Kaya tayo ba ay nakahanda na sa pagbalik ni Kristo? Maraming mga tao nawili ngayon sa kanyang buhay. Nakalimutan na niya ang Diyos. Nakalimutan na niya ang paghahanda ng pagbalik ni Kristo Jesus. Kung sakaling dumating si Kristo na sa halapat na, ano ang mangyayari sa atin? Ligtas ba tayo? Kailan ang mga tao nakahanda? Pinaghanda ang kanyang kaligtasan. Iyon ang kaligtasan na hinahanap natin sa ating mga reliyon. Ihanda mo ang iyong sarili sa pagbalik ni Kristo Jesus upang dumating sa iyong buhay ang pagliligtas ng Diyos. Kaya sabi sa unang Pedro chapter 4 verse 1, yaman si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Ang sabi sa verse 2, at ang pinagukulan nila ng buong panahon, ang buhay na ito ay ang kaloob ng Diyos at hindi ang mga pinagmimithi ng tao. Ang sabi sa verse 3, sapat na ang panahon, inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinamalingan ng mga di kumikilala sa Diyos, kahalayan, masamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga inuman at karimarim, sa pagsamba sa mga diyos-diyusan. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya tayo ay tinatawagan ng Diyos. Nais niya tayo iligtas. Tayo ba naghahanda para sa kanyang pagliligtas? Ang Diyos ay nanawagan sa atin. Nais niya tayo iligtas. Kung sundin natin ang kanyang mga utos, kung sundin natin ang kanyang mga salita. Dahil ang sabi dito sa mga Gawa, chapter 2, verse 38, ay ganito ang sinasabi, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Yun lagi ang sinasabi ng banal na aklat. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Bakit kailangan natin talikdan at pagsisihan ang ating mga kasalanan? Ito magpapahamak sa atin. Ito ang maglagay sa atin sa kapamakan ng ating kaluluwa sa impyerno. Kaya ang sabi naman dito, kailangan pagsisihan ng lahat ng tao ang ating mga kasalanan. Bulay-bulayin natin kung saan tayo nagkasala sa Diyos upang mahingan natin ang kapatawaran sa Diyos at sumunod sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 8 verse 21, muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayaon. Hanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa paruroonan ko. Kaya maliwanag na ito. Ito'y tagubilin ni Kristo. Tayo pinagsabihan na upang mahanda natin ang ating sarili, hindi tayo makarating sa kaharian ng langit.
Hindi tayo maligtas kung patuloy tayo gumagawa ng kasalanan. Kaya maliwanag ang sinabi ni Jesus sa 1 chapter 8 verse 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayawon, hanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. At hindi kayo makapunta sa paruroonan ko. Kaya maraming mga tao hindi makapunta sa paruroonan ng Diyos, ang langit. Kaya lagi niya ito sinasabi sa atin. Palagi tayo pinapaalala ng Diyos, tinuturuan, sinasaway, at sinasabi ang mga hindi niya gusto upang marating natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon, buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Joel chapter 2 verse 12, gayon man wika ni Yahweh, mataimtim kayong magsisisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Sabi sa verse 13, pagsisiya, magsisi kayo ng taos puso. Magsisi kayo ng taos puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya may magandang loob at puspos ng awa, mapainuod at tapat sa kanyang pangako, laging handa magpatawad at hindi magparusa. Totoo yan. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Hinihintay niya ang ating pagbalik loob, paghingi ng kapatawaran sa Kanya at pagsisisi at kilalanin siya na Diyos na ating tagapagligtas. Siya Diyos na ating tagapagligtas. Kaya ang sabi naman dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, Ezekiel chapter 18 verse 30, kaya nga ang bawat isa sa inyo, hatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasamaan at kasalanan bago bumagsak sa inyo ang parusa, bago kayo mamatay. Sabi sa verse 31, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay. Lumayo tayo sa kasamaan at magbagong buhay. Sabi sa verse 23, hindi ko ikinasiya ang kamatayan ng masama. Sabi ni Yahweh, ang ibig ko nga sila'y magsisi at magbagong buhay. Kaya ang panawagan ng Diyos mula noon hanggang ngayon, maraming mga tao hindi makasunod sa Diyos, sumusuway sa Diyos at gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Dahil hindi gusto ng Diyos mamatay ang lahat ng tao at mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Dahil mahal tayo ng Diyos, alam ng Diyos kung gaano kasakit doon sa impyerno. Hindi natin kaya kapag nandun tayo sa impyerno. Kaya malaki ang pagkakataon, buhay pa tayo. Malaki ang tsansa na tayo ay makaiwas sa parusa ng Diyos. Hindi tulad ng mga patay, sila'y natulan na sa kanilang mga gawa. Hindi man lang nila nalaman ang tunay na pagsunod at pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, hali kayo mga at magliwanagan tayo, gayon man gaano man karami ang inyong kasalanan, handa ko ipagpatawad ang lahat ng iyan. Kahit na marumi ang sa kasalanan,
kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y sumunod at tumalima sa pagsasaganain ko ang inyong buhay. Hallelujah! Kaya sabi dito, ngunit kung magpatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo mamatay. Ito ang sabi ni Yahweh, mamatay kayo. Espiritual, mamatay tayo doon sa dagat-dagatang apoy dahil sa ating pagsuway sa Diyos. Yang sabi naman dito, sinabi naman sa atin ng Diyos sa 1 chapter 8 verse 21, ay ganito naman sinasabi sa atin ng Diyos sa 1 chapter 8 verse 21. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Muli sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayaon at hanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapunta sa parunan ko. Kung hindi tayo magsisisi, hindi tayo makapunta sa parunan ni Kristo Jesus. Hindi tayo makarating sa pangako ng Diyos, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Yang sabi sa Kolosas, ay ganito naman sinasabi sa Kolosas, chapter 3, verse 1 to 2. Binuhay kayo muli, kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang sabi sa verse 3, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit. Isa-isip ninyo mga bagay na panlangit at hindi mga bagay na panlupa. Napakaliwanag. Yan sabi naman sa Roma ay ganito. Roma chapter 8 verse 1 to 2. Ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos sa Roma chapter 8. Ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kaya nga, hindi na hatulan, maparusa ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi na hatulan ang mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sabi sa verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu na nagbibigay buhay, bunga ng pakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya kailangan natin makipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil siya lang ang kaligtasan. Sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang, wala nang iba. Ang kanyang pangalan lamang. Kailangan natin makipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 1 verse 3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkaluban tayo, pinagkaluban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya napakaliwanag. Kaya kailangan natin magpag-isa kay Kristo Jesus. Dahil sabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, kaya sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Iyan ang mga tao na ipag-isa kay Kristo. Isa ng bagong nilalang.
Wala nang dating pagkatao siya, bago na, dating makasalanan, ngayon hindi na. Ngayon lasinggo, noon lasinggo, ngayon hindi na. Noon sugarol, ngayon hindi na. Noon babaero, ngayon hindi na. Noon nahilig sa lalaki, ngayon hindi na. Yan ang mga tao nagpag-isa kay Kristo Jesus. Ngunit kung hindi tayo nagpag-isa kay Kristo Jesus, dating nilalang pa rin tayo. Ibig sabihin, ang ating pag-isa kay Kristo Jesus ay isang salimpapaw. Kaya napakalaga, ang tao ay magipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil isa na siyang bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya dito sinabi sa atin ng Diyos, kay Propeta Ezekiel, chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwain nating puso ay gagawin kong masunurin. Yun ang dahilan, kailangan natin may pag-isa kay Kristo Jesus at sumunod sa kanyang mga doktrina sa banal na aklat, sa kanyang mga utos. Dahil kung tayo nagpag-isa kay Kristo Jesus, bibigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kaya bagong nilalang na tayo. Ang masuwain nating puso ay gagawin na masunurin. Kaya yan ang dahilan bakit naging bagong nilalang na tayo. Wala nang dating pagkatao na masuwayin, kundi tayo ay masunurin na sa Diyos. Ang sabi sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Itong dahilan, bakit hindi masunod ng tao ang salita ng Diyos? Dahil wala pa sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Hindi pa pinalitan ang kanyang puso na masuwayin, papalitan na isang masunurin na puso sa kalooban ng Diyos. Hindi pa tayo binago ang ating espiritu. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi natin masunod ang Diyos. Yang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 7, ay ganito ang sinasabi, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak muli sa Espiritu Santo. Bakit kailangan lahat ipanganak muli sa Espiritu Santo? Dahil alam ni Kristo na tayo ay masuwayin, tayo ay gumagawa ng kasalanan. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 5 to 7, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao, ipinanganak muli, ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo na kailangan lahat ay ipanganak muli. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kailangan lahat ipanganak sa Espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Iyan tinatawag na born in spirit. Yan ang tinatawag, pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again in spirit. Tayo ba pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos? Dahil ang sabi dito sa 1, ay ganito sinasabi sa 1 chapter 1 verse 13, sila nga ay naging anak ng Diyos
Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Pagiging anak natin ay buhat sa Diyos. Tayo ay muling pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi sa verse 11, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat na tumatanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan magiging anak ng Diyos. Sabi sa verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Yan ang kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Yang sabi naman dito sa Roma, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 8 verse 14, ay ganito naman sinasabi sa Roma chapter 8 verse 14, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 8 verse 14, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse 16, ang Espiritu nga nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yaman, mga anak tayo ng tagapagmana ng Diyos, ay kasama tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo ay nakikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain din kasama niya. Dadakilain din tayo na kasama niya. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 1, ay ganito naman sinasabi sa 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng makasanlibutan. Hindi nila nakilala ang Diyos. Sabi sa verse 2, mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang pagiging kalagayan natin. Gayon alam natin, sa pagparito muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya'y at sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sino man may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Kailangan natin magpakalinis tayo tulad ni Kristo, malinis. Yun ang anak ng Diyos. Umiiwas sa lahat ng kasalanan, umiiwas sa lahat ng kasamaan, kung di sinusunod ang kalooban ng Amang nasa langit. Kaya ang sabi dito sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos, at yaman Diyos ang Ama niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Napakaliwanag, yan ang anak ng Diyos. Kung nais natin maging anak ng Diyos, dapat ito makita sa atin. Maliwanag ang sabi sa unang 1, chapter 3, verse 9. Ang tinanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos, at yaman ng Diyos ang Ama niya,
hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Napakaliwanag, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa aking pangalan. Hindi lahat tumatawag sa aking pangalan. Ay anak ng Diyos. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang, yun ang anak ng Diyos. Napakaliwanag. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Nais ng Diyos iligtas tayong lahat. Gusto ng Diyos lahat tayo mapunta sa langit, lahat tayo makarating sa ating buhay ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Diyos, ngunit tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi natin pansin ang Diyos, hindi natin pansin ang kanyang mga saway, ang kanyang mga babala, ang kanyang mga hindi gusto, ang kanyang mga utos, mga aral, hindi natin gusto. Kahit ganun tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa 1 chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Diyos. Gusto niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapapahamak. Ngunit ano nangyari? Maliwanag ang sabi sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Masama ang kanilang mga gawa. Ayaw nila sumunod sa Diyos. Ayaw nila pumunta sa ilaw. Kaya maraming mga tao mapapahamak. At marami din ang maligtas dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. At maraming mapapahamak dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan sa Diyos. Yang sabi dito sa Roma chapter 11, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 11 verse 21 to 22. Ay ganito ang sabi, sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinalagaan ng Diyos, hindi ka rin iya palagaan, hindi ka rin iya pag-inayangan. Ang sabi sa verse 22, dito mo makikita ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa Kanya. Subalit mabuti sa inyo kung manatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw man ay puputulin. Puputulin ka bilang anak ng Diyos. Tatanggalin ka bilang anak ng Diyos. Kaya huwag tayo magmataas sa Diyos. Marami ngayon nagmamataas sa Diyos sa mga huling araw. Marami nagmamataas sa Diyos sa huling araw. Dahil sinabi na dito sa Isaias, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias, chapter 30, ay ganito ang sinasabi. Sa Isaiah chapter 30, verse 27, tingnan ninyo, dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap.
Ang mga labi niya'y nanginginig sa galit at ang dila niya'y waring apoy, nag-aalab. Magpadala siya ng malakas na hangin at tila baha na tumatangay ng lahat ng madaraanan. Wawasakin nito ang mga bansa at wakasan ng kanilang masamang panukala. Wakasan niya ang mga panukala, masamang panukala. Maraming mga tao may panukala. Tulad sa nangyari sa California, ang kanilang panukala doon. Sila'y bayan na walang Diyos. Walang Diyos. Ito nangyari sa California. Pinadalan sila ng Diyos ng apoy na kanyang galit. Sabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan ninyo dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. At ang labi niya'y nanginginig sa galit, at ang dila niya'y waring apoy, nag-aalab. Magdala siya ng malakas na hangin, kaya nangyari sa California, malakas na hangin ang pinadala, apoy, pagkatapos malakas na hangin. Kaya nakita natin ang nangyari sa California. Nakasulat dito, makita natin, magpadala siya ng apoy, malakas na hangin, at tila baha na tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito ang mga bansa at wawasakin ang kanilang mga masamang panukala. Kaya tingnan mo, lahat na bahay doon, nilabon ng apoy. Dahil paglabas ng apoy, lumabas din ang malakas na hangin at linamon ang lahat ng mga bahay. Nasunog. Nasunog. Kaya ganyan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil sinabi nila na itong bayan na ito'y walang Diyos. Zero sa amin ang Diyos. Dahil wala sa kanilang Diyos. Ano nangyari sa kanila? Nilapastangan nila ang Diyos. Dahil sila'y nagmamataas. Dahil sila'y mga bilyonaryo. Parang mga Diyos na rin sila. Kaya ano nangyari sa kanila? Binadalan sila ng kalalataan, ang galit ng Diyos. Kaya ang sabi dito, sa Isaiah chapter 30 verse 1, sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga suwail na anak, na ang ginagawa nila ay hindi aking kalooban. Kaya kawawa ang mga suwail na anak, ang kanilang ginagawa ay hindi ang aking kalooban, sabi ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 11 to 13, lumihis kayo ng tunay na daan, tinanggihan mo ang aking salita, at sa pangalipin ka at kalikuan nagtiwala, kaya darating sa iyo ang malagim na wakas. Itong malagim na wakas sa kanilang mga tahanan, sinunog sila ng apoy. Dahil nilapastangan nila ang Diyos. Nilapastangan nila. Yang sabi dito ni Propeta Soponias, ay ganito naman sinasabi niya. Soponias chapter 1 verse 8, ay ganito ang sinasabi, hindi sila mailigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh. Tutupukin ng apoy ang kanilang ng kanyang mapanibugong puot sa ang buong sanibutan, sapagkat biglang niyang lilipulin ang manahan sa lupa. Kaya nagyayabang sila, nagmataas sa Diyos. Kaya hindi sila niligtas ng kanilang kayapanan. Hindi nila naligtas ang kanilang
Mga bahay doon nasunog lahat. Kaya maliwanag dito, hindi sila mailigtas ng kanilang salapi o ginto. Sa araw na yaon sa puot ni Yahweh, hindi sila naligtas ang kanilang kayamanan. Kaya nasunog lahat. Walang magawa ang mga bumbiro, mga helikopter. Ganyan din nangyari sa Sodoma, Gomora. Sinunog ng Diyos. Dahil ang mga tao doon, mga makasalanan, hindi na kumikilala sa Diyos. Hindi na sila kumikilala sa Diyos, mga mataas sa Diyos. Kaya sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Sophonias sa chapter 2, verse 1, ay ganito sinabi niya, magtitipon-tipon kayo at magpupulong, mga bansa na walang kahiyan, bago kayo ipatpat, gaya ng ipa, itinangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot. Iyan, parang ipa sila, tinangay ng hangin ang kanilang mga bahay, kaya hindi sila nailigtas ng kanilang kayamanan, kanilang sarapi at ginto, dahil nilapastangan nila ang Diyos. Pinadalan sila ng apoy, ng galit ng Diyos. Pinadalan sila ng malakas na hangin upang lamunin ang kanilang bahay. Nakita natin ang nakasulat sa banal na aklat, iyon ang nangyari sa California. Iyon ang nangyari. Lumabas ang apoy at lumabas ang malakas na hangin at parang baha na nilamon ang kanilang kabahayan at ito'y natupok lahat. Walang magagawa ang helikopter, wala na may tubig, mga bumbiro. 4,000 na bumbiro walang nagawa dahil ito'y galit ng Diyos. Dahil ang sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah chapter 30 verse 27 to 28, tingnan ninyo dumarating si Yahweh na nag-apoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang labi niya nagnginginig sa galit at ang dila niya ay waring apoy, nag-aalap. Sabi sa verse 28, magpapadala siya ng malakas na hangin na tilang bahang, tumatangay ng lahat ng madaanan, wawasakin itong lahat. Nito ang mga bansa at wawasakin ang kanilang masamang panukala. Kaya ngayon, makapagyabang pa ba sila sa Diyos ng bayan ito ay walang Diyos? Yan ang nangyayari sa bayan na walang Diyos. Kita mo, bakit nangyari ito? Dahil malapit na si Kristo dumating. Maraming mga tao hindi nila nakilala ang Diyos. Hindi nila nakilala iba't ibang bansa, iba't ibang Diyos. Ang kanilang mga Diyos doon, hindi ang ating Diyos. Kaya sa pamaraan na yun, ang nangyari, lumabas na ang mga balita sa bawat bansa. Mga bansa na hindi ay ba ang kanilang Diyos, nakita na nila iba na si Yahweh pala ang tunay na Diyos, ang ating Diyos, ang tunay na Diyos na dapat nilang paglingkuran at katakutan. Pinakita doon sa buong bansa, sa buong sanlibutan, na isang Diyos lamang, si Yahweh lamang ang Diyos na dapat nilalanin at katakutan. Bakit ang sunog ngayon paulit-ulit? Ang sunog ngayon sa California paulit-ulit. Marami naman na sunog doon. Sa anong dahilan? Bakit ito'y paulit-ulit nangyayari ang sunog?
nangyari ang sunog dahil sa inagaw ng ribulto. Inagaw naman ng ribulto ang karangalan ng Diyos. Umi-extra sila, kita mo sa YouTube, at sa labas nila, ang ribulto daw ang nagligtas sa bahay na yun. Kaya, ribulto na naman uli ang nagpapakilala doon. Nadinaya na naman ang mga tao, paniwalain ang ribulto. Hawak nila, ang nagligtas sa kanila, hindi ang Diyos. Kaya ulit-ulit, nagkaroon ng sunog doon. Dahil ang karangalan ng Diyos, inaagaw na naman ng ribulto. Imbes ang tao makilala ng ibang bansa, makilala nila na si Yahweh lamang ang Diyos, na dapat palikuran nila ang kanilang mga Diyos na hindi totoo. Ngunit ang extra na naman ito ang ribulto. Yan na naman ang diablo pumasok naman upang dayain ang buong sanlibutan, paniwalain ang ribulto ang nagligtas. Kaya patuloy ito'y ulit-ulit ang sunog dahil patuloy nila nilalapastangan ng Diyos. Mga tao, ribulto pa rin ang kanilang tagapagligtas. Kaya maliwanag sabi sa Isaiah chapter 42, ay ganito sinasabi sa Isaiah chapter 42 verse 8, ako si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos maaaring umangkin sa aking kaningningan, ni makaagaw sa aking karangalan. Kaya ito nangyari sa California. Yun na sana ang pagkakataon na malaman ng buong sanlibutan na ang Diyos nasa langit, siya lamang ang nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos na kilalanin ng tao. Hindi sila maligtas ng kanilang mga Diyos sapagkat ang ating Diyos ay siyang tunay na Diyos na dapat kilalanin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nakita natin ito naman ribulto sa YouTube, makita mo, inaagaw niya ang karangalan ng Diyos, imbis malaman na ng mga ibang bansa na ang Diyos na Espiritu, siyang tunay na Diyos. Umextra na naman itong ribulto. Siya daw nagligtas sa mga bahay na yun na hindi nasunog. Nakita natin ang paglapastangan nila sa Diyos. Imbis malaman na ng mga ibang bansa na hindi kumikilala sa kay Yahweh, dapat na iyon ang pagkakataon makilala nila. Ngunit ito naman nag-extra naman sa YouTube ang ribulto na para ba siya ang tagapagligtas. Kaya inagal na naman ng ribulto ang karangalan ng Diyos, imbis kilalanin siya sa buong sanlibutan. Ito na naman ang ribulto, nais niyang agawin na siya kilalanin ng Diyos. Kaya nakita natin dito, sabi sa Isaiah chapter 44, ay ganito sinasabi sa Isaiah chapter 44, verse 17, ang natirang kahoy ginawa ng niyang mga Diyos, kaya at niluhuran at sinasamba, pumaradalangin siya. Sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ano ang sabi ng Diyos sa verse 10? Ang mga tao iyon ay mga mangmang at di na inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang mga isipan sa katotohanan. Nakita natin. Kaya sabi dito sa Hosea chapter 5 verse 4. Hosea chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman, dahil hindi sila nagbabasa ng banal na aklat, kaya sila nadaya. Dinaya na naman sila ng ribulto.
Kaya sabi dito, sa Hosea chapter 5 verse 4, dahil sa kanilang ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos, sapagkat sa kanila ang espiritu ng kalikuan. Kaya ang mga tao na ito may espiritu ng kalikuan, imbes kilalanin nila ang Diyos at matakot sa Diyos dahil sa nangyari na yun, dinaibert naman nila sa rebulto na kanilang tagapagligtas. Kaya nilapastangan nila ang Diyos. Kaya ulit-ulit ito ginagawa nila. Kaya ang sabi dito sa Hosea chapter 6 verse 10, kaya hindi ang nakita ko. Thank you. Pagpalain ka ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi dito sa Hosea chapter 6 verse 10, kaya hindi ang nakita ko sa mga tao. Nagpapakarumi ang mga tao sa pagsamba sa mga disbiyusan. Sabi sa verse 11, nakatakda na rin ang parusa sa iyo. Kaya nakatakda na rin ang parusa nila. Kaya malaking kasalanan nito mga vlogger nagpapalabas sa YouTube na ang rebulto ang nagligtas. Imbes ang Diyos nagligtas ang Diyos para makilala ang Diyos dahil sa pangyayari doon. Ang nangyari doon sa California, makilala ng ibang bansa na ibang Diyos na si Yahweh lamang ang Diyos. Ngunit na lumabas na naman sa YouTube ang rebulto. Rebulto na naman. Kaya nakita natin, kaya ang tao naligaw lagi dahil sa kulang ng kaalaman. Naligaw sila dahil sa kulang ng kaalaman. Kaya maliwanag dito sabi sa Isaias, inagaw naman ng rebulto ang karangalan ng Diyos sa pangyayari na yun. Nangyari yun upang makilala na buong sanlibutan na isa lamang ang Diyos, na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit nilito na naman sila ng mga rebulto na lumalabas sa YouTube. Nakita natin. Kaya sabi dito sa Isaiah chapter 44, ay ganito sinasabi. Sabi sa Isaiah chapter 42, verse 8, ako si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos maring umangkin sa aking kaningningan, ni makaagaw sa aking karangalan. Ngunit sa pangyayari na yun, halos nag-showing na naman ang rebulto, inaagaw niya ang kadakilaan ng Diyos, ang karangalan ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 1, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 1 verse 21, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 1 verse 21 to 23, kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos at pinasalamatan man. Salit naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla na kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga tao na may kamatayan. Yan napakaliwanag. Sambahin ang mga rebulto, mga taong may kamatayan. Kaya sabi sa verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Kayo na sana pagkakataon makilala na ng buong mundo na mayroon tayong isang Diyos na si Yahweh lamang,
Ngunit nag-showing na naman ang rebulto doon. Dinadaya na naman ang mga tao, kaya mga bansa na iba kanilang Diyos, nalito naguluhan kung sino talaga ang totoong Diyos. Kaya yan ay pamaraan ng dyablo. Ganun kagaling ang dyablo, mang-agaw sa karangalan ng Diyos. Dahil sa buong sanlibutan, iba't ibang Diyos ang may iba't ibang Diyos ang mga tao, may mga bansa, ang Diyos nila ay si Buddha. Bilyon ng mga tao sumasamba. May Diyos doon sa ibang bansa, ang dragon. Bilyon ng mga tao sumasamba doon. May mga Diyos sila na tinatawag na Allah. Bilyon ng mga tao sumasamba doon. May Shiva na Diyos. May Amaritaso, may rebulto na Diyos. Ngunit ito talaga ang rebulto na Diyos. Ito lagi umaagaw sa karangalan ng Diyos. At may Diyos din ng makasalanan na si Satanas. Yan ang Diyos ng makasalanan, si Satanas. Kaya itong bigat na kalaban ng Diyos na dinadaya ang tao sa pamagitan ng rebulto. Yang sabi dito sa Isaiah, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah, chapter 45, ay ganito, verse 20, ay ganito sinasabi ng Diyos, Isaiah chapter 45, verse 20, sinabi ni Yahweh, halin kayo, lahat ng mga natitirang buhay, mula sa lahat ng bansa, kayo mga mangmang na nagpapasa ng idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Umarap kayo sa paglilitis, ipagtanggol ninyo inyong sarili. Paano niya nasabi mga vlogger ngayon na ang rebulto na yun nagligtas? Kaya nakita natin malaking kasalanan ng vlogger na yun. Dinaya ang mga tao, imbis mga tao, sumasamba kay Buddha, sumasamba sa dragon, sumasamba kay Shiva, sumasamba kay Amaritaso, sa iba't ibang rebulto. Iyon na sana panahon makilala nila ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Dinaya na naman sila ng rebulto, paniwalain ang buong mundo na ang rebulto ang nagligtas sa nangyari na yun. Kita mo, kaya nakita natin kung paano gumagalaw ang kadiliman. Nais niya sisirain ang mga panukala ng Diyos. Kaya nakita natin, kaya sabi dito sa Genesis chapter 6, ay ganito naman sinasabi sa atin, upang maunawaan natin, mayroon tayong background, may alam tayo. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko ang mga tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Kaya nakita natin, kaya nangyari yun sa California, umabot na sa kasukdulan ang kanilang kasamaan. Nilapastangan nila ang Diyos, nagmamataas sila sa Diyos dahil sila ay mga bilyonaryo. Kaya gano'n nangyari. Katapos, ginawa ng mga vlogger na naman na mapagmahal sa rebulto. Rebulto na naman uli ang nagligtas sa mga bahay na hindi nasunog. Nakita mo ang mga daya ng dyablo. Maliwanag ang sabi dito sa Isaiah na yan ay hindi makapagliligtas ang rebulto. Sabi sa Isaiah chapter 45 verse 20, halikayo, sabi ni Yahweh, halikayo, lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayo'y mga mangmang
na nagpapasan ng mga idolong kahoy, dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Napakaliwanag mga Diyos na hindi makapagligtas. Bakit ipilit nila na siyon nakapagligtas ang Diyos, ang ribulto na yun? Dahil hindi nila nabasahan ito, sinabi ng Diyos, sinabi sa Isaiah chapter 44, verse 17, ang natirang kahoy ginawa niyang ribulto. Ginawa niyang Diyos na kanyang niluran at sinamba. Dumadalangin siya sa ribulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang sabi ng Diyos sa verse 18, ang taong iyon ay mangmang at di inunawa ginagawa, tinakpan niya ang kanyang mata at sinaran ang isipan sa katotohanan. Hindi man lang nila naisip ang kaputol, ginawang ribulto ay ginamit na panluto na pagkain. Hindi man lang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang sabi sa verse 20, ang mga gumagawa nito parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala at mahirap ng may tuwid at hindi siya papayag. Ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Dahil mayroon siyang espiritu ng kalikuan. Iniliko talaga ng espiritu. Espiritu ng diablo, iniliko. Kaya sa panahon na ni Noe ginunaw ang daigdig, dahil ang mga tao doon ay mga makasalanan na. Makasalanan ng mga tao doon, kaya ginunaw ang buong daigdig. At sa ating panahon, ito naman ang mundo ay nihanda upang gunawin. Hindi na sa pamagitan ng baha, kundi sa pamagitan ng apoy. Kaya sabi dito sa Ikaw Pedro, sabi sa Ikaw Pedro chapter 2, verse 4, sabi dito, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y ibinilanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Ang mga anghel hindi nga pinatawad. Ano pa kaya kayo, mga vlogger, na nilapastangan ninyo ang Diyos? Kita mga vlogger sa YouTube. Kaya sabi dito, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y ibinilanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Ang sabi sa verse 5, dahil sa kasalanan ng tao noong una panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala silang iniligtas maliban kay Noe at nangangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pitong niyang kasamahan. Dahil din sa kasalanan, sinumpa at tinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodoma at Gomora upang ipakilala sa masama ang kanilang kasasapitin. Kaya doon nangyari, pinakita ng Diyos na kanilang bahay ay tutupukin. Pag sila naman namatay na, ganyan din ang mangyari sa kanila. Kita mo, sabi ng mga tao, parang impyerno ang mundo. Kaya nakita natin, katulad sa Sodoma at Gomora, kahit ano pang buo sila ng tubig, may helikopter. Iba't ibang bansa patumulong, hindi nila kayang patayin dahil yan ay apoy ng galit ng Diyos. Paano nila masukpo? Kita mo hanggang ngayon, patuloy pa rin. Dahil sa halip na kilalanin nila ang Diyos at katakutan, ang ginawa nila, dinaya na naman ang tao. Ribulto daw ang nagligtas sa mga bahay na hindi nasunog. Kaya nakita natin, pagdating ng panahon,
alam ng Diyos ang kanyang iligtas. Dahil sabi dito, sa verse 7, ngunit tiniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot. Kaya alam ng Panginoon kung paano iligtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parusahan ang masama hanggang sa araw na sila hukman, lalo na ang sumusunod sa mahalay na pita ng katawan. Ayaw kumilala sa kapangyarihan ng Diyos, pangas, palalo, at mga bulaang guro, binabanggit dito. Wala silang pakundangan, paglapastangan sa mga tagalangit. Kaya kita mo ginawa nila, wala silang pakundangan, maglapastangan sa Diyos. Wala silang pakundangan sa paglapastangan sa mga tagalangit. Kaya ang nangyari sa kanila, pinadalan sila ng apoy, ng galit ng Diyos dahil sa kanilang paglapastangan sa Diyos. Diyos pa ang kanilang nilapastangan. Sabi sa ikalang Pedro chapter 3, verse 5 to 6 ay ganito, walang halaga sa kanilang katotohanan ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig at sa pamagitan na ng tubig may malaking baha. Ginunaw ang unang daigdig sa bisa ng salitang ito na kaya yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Manatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at kaparusahan ang masama. Ito ang inaantay natin. Yan ay nangyari partial ko lang yung pinakita kung gaano kasakit. Kahit milyonaryo ka, wala kang magawa kung ang Diyos ay alapustayin mo, ang Diyos ang kalabanin mo. Hindi alam ng mga bilyonaryo na ang lupa na kanilang tinatayuan ay sa Diyos. Binili ba nila sa Diyos? Hindi. Sa gobyerno nila binili. Pero ang lupa, ang langit at lupa ay ginawa ng Diyos. Ang hangin na kanilang hinihinga ay hindi nila alam ay galing sa Diyos. Ano kaya kung tanggalan ng Diyos ng hangin ng kanilang ilong? May magagawa kaya sila. Kaya ganito nangyari sa Sodoma at Gomora. Sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Dahil ang sabi dito sa Genesis, pakinggan natin ang kwento sa Genesis, bakit sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Dahil ang sabi dito sa Genesis chapter 19 verse 12 ay ganito sinasabi, sinabi ng dalawang panawin kay Lot, magmadali ka, isama mo ang lahat ng iyong mga anak at kamag-anak, umalis kayo sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Dinig ni Yahweh ang mabigat na sumbong laban sa mga Sodoma at Gomora at paparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Yan nangyari sa Sodoma at Gomora. Dumarating ang anghel ng Diyos upang wasakin ang lungsod. Ang sabi sa verse 17, pagkatapos sinabi ng isang anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon. Into sa kapatagan, magtago kayo sa kabululan para hindi kayo mamatay. Ang sabi dito sa verse 26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya siya'y naging haliging asin. Kaya kailangan pagsabi ng Diyos, huwag kang lumingon. Huwag kang lumingon sa mga kasalanan mo noon. Talikuran mo na upang mabuhay ka. Yan, tanda yan. Pag sinabi ng Diyos,
tumakbo, huwag kang lumingon sa mga kasalanan ginagawa mo, huwag mo nang balikan. Yang sabi dito, sa verse 23, mataas ang araw ng sinapit ni Lot ang Sor, ang Sodoma at Gomora at saka na lamang pinaulanan ng Diyos nang nangningas na supre, tinupok ni Yahweh ang lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamayan doon, pati ang mga pananim. Tinupok ng Diyos. Ganyan nangyari sa Angeles, Los Angeles, sa California, tinupok ng Diyos. Tulad nangyari sa Sodoma, Gomora, dalawang bansa, tinupok. Dalawang syudad, tinupok ng Diyos. Kaya nakita natin ang galit ng Diyos. Dahil ang mga tao sa Sodoma ay nagmamataas sa Diyos. Nilapastangan nila ang Diyos. Kaya pinaulanan sila ng apoy. Ganyan din nangyari sa California. Halos makatulad ang nangyari sa Sodoma, Gomora. Ang Diyos ay nag-aapoy sa matinding galit. Abot sa langit ang kanilang kasamaan. Kaya maliwanag ang sabi dito, nangyari na sa Sodoma, Gomora at nangyari na naman ngayon doon sa California. Kaya lumabas ang apoy at lumabas ang malakas na hangin at kinain ng mga kabahayan doon. Parang baha ang apoy na tinupok ang mga kabahayan. Dahil sabi naman dito, itong hatol ng Diyos. Sabi dito sa Isaiah chapter 27, tingnan ninyo dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya ay nanginginig sa galit at ang dila na waring apoy na nag-aalap. Magpadala siya ng malakas na hangin. Kaya paglabas ng apoy, dumating ang malakas na hangin. Dahil sabi dito, ang dila niya ay waring apoy na nag-aalap. Magpadala siya ng malakas na hangin, tila baha na tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito ang mga bansa at wawasakin nila ang masama nilang panukala. Kaya ngayon, sino pa magtindig doon na sila'y walang Diyos? Mapapahamak na sila pag sinabi nila sila'y walang Diyos. Yan ang mga bansa na walang Diyos. Napakadelikado. Yang sabi naman dito sa Jeremias chapter 33, ay ganito naman nangyayari, sinasabi ng Diyos. Sabi dito, Jeremias chapter 33 verse 2, ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Ang sabi sa verse 4, ako si Yahweh ang Diyos ng Israel. Nagsasabi nito sa inyo, gigibahin ko ang mga bahay sa lungsod na ito at ang palasyo. Pupuksain ko sila sa matinding aking puot. Pupuksain ko sila sa matindi ng aking puot. Itakwil ko ang lungsod na ito dahil sa masamang gawa ng mga taga rito. Kaya nangyari dahil masama ang kanilang ginawa. Sila'y pinuksa ng Diyos. Dahil ang sabi naman sa Isaiah, sa Lucas chapter 13, ay ganito sinasabi, verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay bababa at ang nagpakababa ay taas. Ganyan nangyari sa kanila. Nagmamataas sila. Paano yung mga sikat noon na ngayon retired na? Kaya pa kaya nila ipatayo ang bahay nila na tag 100 milyon ang halaga? Kaya pa kaya nila ipatayo?
Kaya mahirapan na sila magpatayo. Ano kaya mangyari sa kanila? Hindi na palasyo ang bahay nila, kundi ordinaryo na lang. Dahil ang Diyos, ibagsak niya ang mga nagmataas. Ibagsak niya ang mga nagmamataas. Dahil ang sabi naman dito, sa Isaiah chapter 13, verse 11, ay ganito naman sinasabi, ang sabi ni Yahweh, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan at ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Ibagsak ko ang mga palalo, susugpuin ko ang mapang-api. Diyan sila mga mayayaman, milyonaryo mapang-api. Sa mga mahirap, subukan mo magkaroon ka ng kaso sa mga milyonaryo. Wala kang panalo. Kahit sila pa may kasalanan. Bayaran niyang judge, bayaran niya ang abogado mo, bayaran niya ang abogado niya, talo ka na. Kaya sila nagmamataas, kaya nilang gagawin ang lahat. Kaya akala nila sila'y Diyos. Hindi nila alam, Diyos ang nagbibigay ng hangin sa kanilang ilong. Kaya sobra sila nagmamataas sa Diyos. Yang sabi dito sa Ikalawang Korinto chapter 10, ay ganito sinasabi sa Ikalawang Korinto chapter 10, verse 4, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos, makapagpagbuo ng mga kuta ng dyablo. Sinisira ko mga maling pangatwiran, sinusumpo ko ang lahat ng mamataas laban sa Diyos at binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo Jesus. Kaya lahat ng mamataas sa Diyos sinusumpo ng Diyos. Nagmamangatwiran, sinisira ng Diyos ang mga pangatwiran. Kahit ano sabihin mo pa, doktrina ng reliyon. Kahit anong paglaban ng doktrina ng reliyon mo, hindi yan salita ng Diyos. Yan salita mo yan. Yan ay sinisira ang mga sinisira ko mga maling katwiran, pangatwiran. Sinusumpo ko ang lahat ng mamataas laban sa Diyos. At binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Bakit kailangan biyagin kayo upang tumalima kay Kristo? Upang maligtas kayo. Yan ang dahilan bakit binibiyag kayo. Upang tumalima kay Kristo Jesus. Hindi binibiyag kayo para pumunta sa reliyon namin. Hindi. Ito hindi. Aral namin na ito isang relasyon sa Diyos, hindi isang reliyon. Isang kung paano may pagrelasyon sa Diyos. Kaya binibiyag ang inyong isipan upang tumalima kay Kristo, hindi sa reliyon. Nakita natin, isa ba tayo nagmamataas sa Diyos? Tulad ng mga milyonaryo, nagmamataas sa Diyos. Dahil sabi dito, sa Soponias, ni Propeta Soponias, chapter 1, verse 10, hindi sila mailigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yon sa puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ang kanyang panibagong puot. Ang buong sanlibutan, sapagkat bigla na niya nililipulit ang lahat na nanaan sa lupa, mga tao nagmamataas sa Diyos. Sabi dito sa Soponias chapter 2 verse 1, titipunin, magtipon-tipon kayo at magpupulong ng lahat ang mga bansa na walang kahiyan bago kayo ipatpat na gaya ng mga ipa, tinangay ng hangin, bago kayo
ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot. Kaya, ingatan natin ang puot ng Diyos. Dahil ang puot ng Diyos, ito'y parang apoy. Parang apoy. Dahil ang sabi dito sa Isaiah, parang apoy siya. Kaya sabi sa Isaiah, chapter 30 ay ganito sa atin. Parang apoy siya nagagalit sa atin dahil sa ating pagsuway at pagmataas at pagyayabang sa Diyos. Dahil sabi dito, tingnan ninyo na marating si Yahweh, nag-apoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang labi niya ay nanginginig sa galit at ang dila niya ay waring apoy, nag-aalap. Ang sabi sa verse 28, magpadala siya ng malakas na hangin na tilay habang tumatangay. Ng lahat ng madaanan, wasagin ito ang mga bansa at wasagin ang kanilang mga panukala. Kaya dapat ang panukala ng Diyos ang ating sundin. Ang panukala ng Diyos ang ating pakinggan at sundin. Dahil tayo mga tao, mayroon tungkulin sa Diyos, hindi natin ginagawa. Hindi natin ginawa ang tungkulin natin sa Diyos. Kaya ang sabi dito ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Hindi tulad sa ginawa ng mga tao doon sa California. Hindi nila alam ang katungkulan nila sa Diyos. Sabihin nila, bayan na walang Diyos. Zero pa sa kanila ang Diyos. Tulad pa tayo ng mga tao doon sa California. Kaya sabi dito ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagat itong buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos. Ang sabi sa Kawikaan chapter 1, verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Kaya kailangan magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Dahil ang mga tao may takot sa Diyos ay nagsisimula ang karunungan. Nagsimula ang pagsunod sa Diyos. Hallelujah! Ito lang aking i-share sa inyo. Sana may napulot kayong aral sa gabing ito. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Nais ng Diyos magpakumbaba sa Kanya, sumunod sa Kanya, dinggin ang Kanyang salita, salita na bibigay buhay, pag-asa. Ito ang kaligtasan hinahanap natin sa ating mga reliyon. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Diyos ng gumawa ng langit at ng lupa. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating ilong upang tayo mabuhay. Diyos nagbibigay sa atin ng magandang katawan upang makapaganap buhay. Diyos na nagligtas sa atin sa mga sakit at karamdaman. Purihin ng Diyos. Hallelujah! Kaya dapat lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah! Dati mahirap tayo, ngayon mayaman na. Dapat pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan dahil binigyan tayo ng magandang katawan, walang sakit at karamdaman. Kaya tayo nakapaghanap buhay, nakapagtrabaho. Dahil sa tulong ng Diyos, sinusuplayan ng Diyos ng hangin ang ating ilong.
Huwag tayo tumulad sa mga tao sa California, nagmamataas, nagmayabang sa Diyos. Kaya, ano nangyari sa kanila? Kapamakan ng kanilang patutunguhan pag sila'y namatay. Kaya, alalahanin natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Nais ng Diyos. Lahat tayo sana mapunta sa langit. Hindi gusto ng Diyos may mapahamak sa impyerno. Ngunit wala magagawa ang Diyos kung pinili natin ang paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Diyos at pagsunod kay Satanas. Nais ng Diyos, siya ang sundin mo. Dahil nais Kanya iligtas. Nais ng Diyos, marating mo ang buhay na walang hanggan. Maniraan sa langit. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang kabutihan. Hallelujah!